Kami sumasamba sa'yo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang Anak ng Tao upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna lahat. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Palapakan natin ang poong Jesus Nazareno. Viva poong Jesus Nazareno! Viva poong Jesus Nazareno! Viva poong Jesus Nazareno! Kamusta po? Kamusta ang pakiramdam? Kamusta ang karanasan? Matapos 3 taon na hinarangan, pinagbawalan, at hindi tayo nagkaroon ng pagkakataong makapagtipon-tipon ng kapistahan ng Nazareno sa loob ng 3 taon. Ngayon ay muling lumabas at muling naglalakbay at sama-sama natin muling binalikan at ginugunita ang pagkakataon na mula doon sa kanyang unang kinaluluklukan sa Intramuros ay nagpunta dito sa Quiapo, dito sa simbahan ni San Juan Bautista para manatili dito upang masigit siyang makilala, makita ng mas marami pang mga tao na naghahanap ng Diyos, naghahanap sa Panginoon. Ito yung araw na talagang mararamdaman natin na ang biyaya ng Diyos ay puspos, liglig, at umaapaw pa. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, pagpapalain ka ng Diyos. Pero tingnan po natin at ating pagnilaya habang hinihintay po ang pagdating ng imahe ng poong Jesus Nazareno. Tayo po muna ay magnilay tungkol po sa ating wala pa po yan. Masaya lang sila, pero wala pa. Ando doon pa po sa kabila. Pero sana po sa mga dumarating, lalo na yung mga estandarte, ay itabi nyo po at huwag nyo pong ipilit na ipasok po sa loob. Ang tema natin sa pagdiriwang ngayong taong ito, ibig po naming makita si Jesus. Ilang oras kayong pumila? Ilang oras kayong naglakbay bago makarating sa pila ng mga papasok sa loob ng simbahan
gaano katagal. Yung init, kaninang umaga, umulan, no? Pero tuloy pa rin. Ngayon, mainit, pero tuloy pa rin. Bakit? Dahil ba, ibig din ninyong makita si Jesus. Ngayon, nakikita nyo na. Nandiyan dyan si Jesus sa imahin na naririyan sa altar. Mamaya sa komunyon, sa tinapay, makikita mo rin si Jesus. Hindi ipinagdadamot ng Diyos na makita natin siya. Kaya nga nagkaroon ng mukha ang Diyos. Yung dating mararamdaman mo lang sa hangin, sa tubig, sa apoy, sa lindol, sa kulog. Dahil kay Kristo, sa Poong Jesus Nazareno, nagkaroon ng mukha ang Diyos. At nakita na ng mga tao ang Diyos. Pero kayo po, na nagtiis, naglakbay, patungo dito, ngayong nakita mo ang Diyos, ano ang gusto mong sabihin sa Diyos? Bakit gusto mo siyang makita? Anong sagot? Kasi hindi naman pwedeng pumila ka lang na mahaba kasi makikiuso ka. Hindi naman pwedeng sumama ka lang dito kasi nga gusto mo lang magpa-picture sa Nazareno. Pwede ka naman magpa-picture mamaya o bukas sa Nazareno. Pero kung bibigyan ka ng pagkakataon, katulad sa kwento ng tema natin, lumapit itong mga Griego kay Felipe, kay Andres at sabi nila, gusto naming makita si Jesus. Dinala doon kay Jesus. Ngayon, naririto kayo, bakit gusto nyong makita si Jesus? Ano ang gusto nyong sabihin? Gusto nyo bang sabihin ang hinanaing ninyo? Gusto nyo bang sabihin ang problema ninyo? Gusto nyo bang sabihin na kailangan ninyo ng pagtanggap o acceptance? Gusto nyo bang sabihin kailangan ninyo ng trabaho? Gusto nyo bang sabihin gusto ninyong magpasalamat sa Nazareno? Kasi kahit na sabihin nyo nga po, salamat Poong Jesus Nazareno. Sana lahat ganun, no? O sa mga ganitong pagkakataon, hindi tayo naririto, hindi tayo pumunta kasi gusto natin makita si Jesus, kasi gusto lang natin malaman, ano pang pinagkakaguluhan dyan? Yung nandito tayo dahil gusto nating sabihin na salamat dahil sa kabila ng ating kasalanan, katigasan ng ulo, sa kabila ng ating hindi karapat-dapat sa mga grasya at biyaya na mayroon tayo, pero dahil nga napakabuti ng Diyos at sa pamamagitan ni Jesus, nais nating sabihin sa Diyos Ama na salamat sa buhay, salamat sa kalusugan, salamat sa pamilya, salamat sa trabaho, salamat at tayo po nakasurvive sa COVID sa loob ng 3 taon. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, magpasalamat ka sa Nazareno. Pangalawa po, sana mas maintindihan natin. Unang nakita ni Felipe, ni Andres at ng iba pang mga alagad si Jesus. At sa pamamagitan nila Felipe, Andres, lumapit ang ibang mga tao sa kanila na gusto nilang makita si Jesus. At yan ang dapat nating babaunin sa pag-uwi natin, sa pagtatapos ng pagdiriwang na ito. Ang karanasan ninyo ang magtutulak sa kanila para gustuhin din nilang makita si Jesus sa susunod na pagdiriwang. Magsasama ka, makakainganyo ka. Dahil sa iyong buhay, dahil sa iyong halimbawa, gugustuhin din nilang makita si Jesus. Pero kung paiiralin natin ang kayabangan, paiiralin natin yung pagmamataas natin, may hirapan silang makita si Jesus na nakita natin. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, huwag kang pabida. Sa mga nasa labas, sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, huwag tayong pabida.
Kanina po kasi sinusubaybayan ko yung mga posts kasi gusto natin ipakita si Jesus. Pero sadyang may mga tao na medyo nakakalimot na sila na ang nakikita, mukha na nila ang nakikita. Ang gusto natin makita si Jesus. Ang gusto natin makasama natin si Jesus. Sana po ito ang ating maging misyon, ito ang ating maging hamon sa pagdiriwang natin at lalo tigit sa pag-uwi po natin sa inyong mga tahanan. Sa pag-post ninyo ng mga picture, ng mga images sa inyong mga social media, si Jesus ang inyong ipakita at hindi ang ating mga sarili. Amen?